Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Noche Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco, si Evangelista. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Amen. At this afternoon, Brother Albert, mga kapanalig, of course, kasama natin lagi sa ating technical side, si Engineer Marlon San Diego at ang ating bagong production assistant, si Ernest. At syempre, nandiyan pa rin si Brother John Gutierrez na kasama natin. So this afternoon, Brother Albert, ay binabati natin ang lahat ng kaparian ng Santa Iglesia Katolika na isang Happy Priest Day para sa lahat. Sa mga obispo, kardinal, arsobispo, ang ating Santo Papa, ang mga misyonaryo, lahat ng pari sa loob ng Santa Iglesia Katolika, ingatan po kayong lagi ng inyong mahal na patron, Saint John Mary Vianney, ang siyang patron ng mga pari. Mga gusto kong batiin pari ninyo. Ako yung kura paroko ko, si Father Orlin. At saka siyempre yung idol natin, Reverend Father Hernan Mendoza, kura paroko ng Sagrada Familia sa Bagong Bayan Taguig. Father Daniel Estacio ng Diocese of Pasig, siyempre si Bishop Ronnie Bangkod, Bishop Elmer Mangalinaw, maraming pare mga from different dioceses. Happy Priest Day po. Ayun. So binabati ko rin po pala yung nagmisa kanina sa Imus Cathedral. Ang lubang kagalang-galang si Bishop Reynaldo Evangelista. Yun, siyempre obispo ng Imus. Yes, At opo. speaking of Diocese of Imus, siyempre happy Priest Day po kay Father Luisito Gatdula, kura paroko ng Candelaria dyan po sa Silang, Cavite. Okay? So marami tayong babanggitin kung isa-isahin, ano? Father Aldrin Domingo, ang rektor ng Divina Pastora sa Gapan. Father Robert de la Cruz, Father Robert de la Cruz, Father Dan Emboscado, Father Francis Benedict, si Father Isidro Puyat, ang mga pari ng Marian Missionaries of the Holy Cross, Father Marco, Father Eugene Suelan, marami yan, ang dami nila. Mauubos oras natin kakabati. Sa lahat po ng pare, mabuhay po kayo. Baka may gusto kayong ipabati na mga kura paroko ninyo, pagkakataon na natin yan. Siyempre si brother, ito hindi pare pero babatiin ko, si Father tuloy, Brother Raymond Hernandez, ang President at saka CEO ng isang pinakamasarap na source ng mga beef, no? Yung tinatawag nating beef deli dyan po sa may bandang norte, Malolos, meron silang branch, at saka dyan sa bago lumabas ng NLEX, yung Phoenix gas station sa likod niyan, hanapin nyo yung beef deli. Napakasarap. Uy, Engineer Marlon. Engineer Marlon, pag ikaw ay napunta sa bandang north, bibigyan kita ng treat dyan sa beef deli. Napakasarap na restaurant ng mga steak. Okay? Kay Brother Raymond Hernandez. Okay? So, start na tayo, Brother Albert. Meron kang baon? Ano yung nasa harapan mo? Sakto po kasi nagbaon po gawa po ng birthday po ng aking kapatid. Oo, batiin muna natin. Happy birthday. Yung Binaba- kambal. Binabati ko po pala yung kapatid ko na si Stella Maris Gales at si Sheila Marie Gales. Sila po yung kambal. Yun. Tamang-tama naman po, gawa po nung may dala po ako ditong dinuguan. Dinuguan! Ay, Brother Albert, bawal kumain yan. Bawal kainin yan. Dito. Hindi, bawal kainin yan. Bawal kainin yan kapag walang, kapag walang, ito. Kapag walang puto. So, kailangan pagkakain kayo, Engineer Marlon San Diego, ng dinuguan, dapat merong partner na puto. Ayun. Kasi bawal yan. Ayun. Masisira yung partnership. Ayun. Baon yung dinuguan. Syempre, para asthmatic man po, nyo po, para pa-birthday ko na rin sa inyo. Ako lang kita ko. Talaga, Anyway, mamaya tikman natin yan, kasama na yung puto. Tapos, mas mainam siguro pag-aralan natin yan, Brother Albert. Bakit ba
merong tinatawag na pagbibilin sa ibang relihiyon, ibang sekta, na bawal kumain niyang dinuguan na ibinibida mo, di ba? Opo. Kasi unang-una itinuturo nila na iyang pagkain ng dinuguan ay isang pagsalansang, paglaban sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nag-utos tungkol sa pagbabawal ng pagkain ng anumang karne na may dugo. So mas kilala sa atin, in particular, dinuguan. Wow. Di ba? Kasi kung babarasahin daw ang Biblia, talaga namang klarong-klaro na inutos yan ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang pagkain, anumang karne na mayroong tinatawag na dugo. Ngayon, ang ating focus dyan, yung reference nila. Opo. Bakit tayo mga Katoliko, pag nakitang kumain ng dinuguan, halos i-condemn tayo. Di ba? Halos parang ang tingin sa atin, pag kumain ka ng dinuguan, itong taon to, diretso to sa impyerno. Kasi bawal kumain ng dugo o ng dinuguan. Saan ba sa Bible, Brother Albert, pwedeng makita yung reference nila na sinasabing bawal o ipinag-uutos ng Diyos, masama, kasalanan ang kumain ng dinuguan? May basis ba tayo? May basis po mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Dalawa nga po ito eh. Aha. Una, Leviticus chapter 17, verse 10. Ang pangalawa, Leviticus chapter 17, verse 11. Mas mainam basahin mo. Sige po, para marinig ng mga kapanalig natin. Kung halimbawa ako po ministro, Leviticus chapter 17, verse 10. Ang sino mang kumain ng dugo, Teka lang, naiiba na naman yung tono mo Nagiging parang ventilador ang sinasapian ka. Sige, tuloy mo, diretso. ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan maging Israelita o dayuhan man. Aba, so ibig sabihin, dahil tayo ay mga hindi naman Israelita, Opo. kasama tayo, pasok tayo doon sa dayuhan man. O ituloy mo yung verse 11, Leviticus 17. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Ayun. So bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo? Sa basa mo, maliwanag naman ang sinasabi, sapagkat ang dugo ay buhay. Bukod dyan, meron pa. Sapagkat ang dugo, ano yan? Gagamiting Panghandog saan? sa altar. Sa dambana, Sa o sa dambana. altar, di ba? So madaling salita, kung iintindihin natin yung binasa mo, Brother Albert, Opo. mga kapanalig, kahit to kayo dyan sa mga bahay na may Bible, shout out kay Dr. Jose Santos Jr. nandyan sa Balay Rosa Pateros. Ito, mahilig tong mag-treat si Brother Jun. Wow. Ngayon, itong dinuguan pala, mga kapanalig, Brother Dante Flavier Carbonell, sa Bible pala, talagang inutos ng Diyos, huwag kayong kakain sapagkat ang dugo ay buhay. At ang dugo, ginagamit na panghandog sa dambana o sa altar. Diba? So, ano pa ang dapat nating intindihin, Brother Albert? Kasi kung sasabihin po nila ng mga ministro na ito, kapag tayo kumakain ng dugo, lumalabas na tayo ay nagiging kalaban di umano ng Diyos. At ito ay ayon sa turo ng mga ministro. At tandaan daw natin na ang dugo ay buhay at ang dugo na kung saan ito ay talagang ipinagbabawal ng Diyos na kainin. So, given, Brother Albert, given na Opo. bawal talaga kasi nabasa naman natin sa Bible ang liwanag huwag kayong kakain ng dugo, tapos ihandog nyo yan, dugo na yan sa altar o sa dambana. Pero pag inobserve mo, pag inobserve natin mga kapanalig, mayroong something wrong, Brother Louis Gonzaga. Mayroon agad problema. Bakit? Kasi sa binabanggit na sekta ni Brother Albert, ang Iglesia ni Cristo 1914, tandaan nyo po, naka-highlight lang doon sa huwag kang kakain ng dugo. Ipinagbabawal ang dugo. Pero may elemento na hindi nila ginagawa. Ayun. Ano yon? Yun pong paghahandog o iwiwisik mo yung dugo sa altar. Ayun. Unang-una, wala naman silang altar
So wala Tama. silang wiwisikan ng dugo. Mhm. Ngayon, ang totoo ganito, kung totoong sumusunod ka sa utos ng Diyos, batay doon sa binabasa nilang referensya, dapat lahat ng elemento kasama ng utos na yon gagawin mo. Hindi pwedeng cherry picking tayo Opo. sa pagkuha natin ng mga sitas sa Biblia. Kasi pag ginagawa natin yon, hindi natin matutumbok kung ano yung tama, di ba? Tama po. Hindi natin makukuha kung ano yung tama. Mhm. So, nung kinain nating dugo, yung kinakain natin, ayan, hawak Opo. yung dinuguan na yan, Brother Albert. Opo. Ito po ba ay inihahandog natin o ihahandog natin sa dambana, Brother Albert? Yan, Ay, hindi po. yan direkta. Ito ba dinuguan na yan ay ihahandog mo sa dambana o sa altar? Ay, hindi po. Oh, Hindi. hindi mo iwiwisik yan, ha? Hindi. Ihandog ko ito sa mga bisita. So therefore, dahil ito naman ay hindi mo Opo. gagamitin panghandog sa altar o panghandog sa Diyos, di ba? Eh di ibig sabihin, logic, Opo. pwede mong kainin. Pwede. Kasi ang elemento, wag kang kakain ng dugo, no? At sa halip, inuutos ko na dapat ihandog nyo iyon sa dambana bilang pantubos ng inyong buhay. Mhm. Ito, tandaan nyo mga kapanalig. Tapos na tayo sa senaryong yan, na yung mga dugo ng hayop ay inihahandog sa altar, sa dambana, bilang pantubos sa ating buhay, sa ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat tayo po ay tinubos na ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Una sa pamamagitan ng pagkakapako niya sa krus. At yan ay sinusundan sa pamamagitan ng pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia o ng tinatawag nating banal na misa. Kaya yung alituntunin sa lumang tipan, obsolete na po yun. Hindi na po yun dapat umiiral at tinatanggap. Kasi lahat po ay nabago na. Mhm. Yan. Okay, mga kapanalig, ito ay ating lilinawin. Merong utos talaga ang Diyos. Mhm. Bawal kumain ng dugo sapagat ang dugo ay buhay. Mhm. At ang dugo na yan, according to Leviticus chapter 17 verse 10 to 11, magiging kalabang ko pag kinain nyo ang dugo. At yung dugo na yan, dapat ihandog nyo sa dambana bilang pantubos ng inyong buhay. Okay, yan ay utos. Mhm. Pero lumang tipan po iyan. Ayun. Yung mga dugo, hindi na ho ginagamit, wala na kahit sinong believer ngayon ang kukuha ng dugo ng isang hayop, ihahandog niya sa isang dambana o altar para yun ang magiging pantubos ng kanyang kasalanan o ng kanyang buhay. Kasi yan po ay tinubos na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya para maging malinaw dun sa mga cherry picking, Yun, cherry picking. tagapitik ng mga talata, yung tinatawag nating tipaklong, talon-talon, ha? Basahin natin yung ating official teaching. Catechism of the Catholic Church, number, Brother Albert? 613. 613. Ang kamatayan ni Kristo ay sakripisyo paskwal na tiyakan at lubusang gumaganap sa pagtubos sa mga tao sa pamamagitan ng kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At ito rin ang sakripisyo ng bagong tipan na nagbabalik sa tao sa pakikipagkaisa sa Diyos na nakikipagkasundo sa tao sa Diyos sa pamamagitan ng dugong ibinuhos sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At napakalinaw po mga kapanalig at kitang-kita natin na sapat na ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya naman mga kapanalig, sa tuwing tayo ay dumadalo sa banal na misa, ay inaalaala natin ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo na siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At dito ay inaalay niya ang kanyang katawan at ang kanyang dugo sa banal na misa sa anyong alak. At ito po mga kapanalig, mga Brother Marco, Pet Malu, ito mga iglesia ni Cristo na pinapangalandakan nila na bawal kumain ng dugo. At take note mga kapanalig, hindi lamang po dugo yung ipinagbabawal ng Diyos na kainin. At ito po, ano po ba ito mga kapanalig? Basahin Teka, po. bago mo ibigay yan, Brother Albert, doon lang sa mga binanggit mo kanina. Opo.
unang-una, bibigyan ko lang ng emphasis, baka mawala sa isip ko, no? Bibigyan ko lang ng emphasis, di ba sinabi ko na yung inyong alituntuning gustong sundin ay nasa ilalim ng lumang tipan. Opo. Okay, sabi ng Hebreo chapter 8 verse 13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ngayon, malapit nang mawala dito sa term na ginamit. Pero after the death and crucifixion of our Lord Jesus Christ, ito na nangyari. Basahin natin Hebreo chapter 10, verse 4 hanggang sumusunod. Sapagkat ang dugo ng mga toro, ito dugo ang binabanggit, sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. So ano ang nangyari? Inihandog mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling katawan, nabubo ang kanyang dugo upang tayong lahat ay mapatawad. Kaya nga sabi ko kanina, obsolete na itong ginagamit niyong referensya. Ngayon, balikan natin yung point mo, Brother Albert. Kasi nga, cherry picking sila. Mga tipaklong, patalon-talon ng basa. Hindi nila binabasa yung kabuuan, yung konteksto. Okay, ano ang ibig mong palabasin dyan? Dahil dun sa sinasabi kong cherry picking o yung papili-pili lang. Alam mo ba na bukod sa dugo, meron pang bawal? Meron. Saan? Basahin natin sa Bible. Leviticus chapter 3 verse 17. Ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo naroroon. Hindi kayo kakain ng taba o duguman. Yan yung sinasabi kong cherry picking style na sinusunod ng mga nagtuturo na bawal kumain ng dinuguan. Kung babasahin nila yung Leviticus 3:17, ewan ko kung binabasa nilang mabuti yan, malinaw po sa talatang ito, hindi kayo kakain ng taba o dugo man. Ngayon, kung sinusunod nila yung talatang ito, tanong, hindi ba sila kumakain ng taba? Yung kilala kong iglesia, yung taba pa nga, source niya ng langis o mantika, tapos yun ang ipanggigisa niya ng ng sibuyas at saka bawang Ay, paano yun? Bawal kang kumain ng dugo, bawal kang kumain ng taba, pero sasabihin mo, di, dugo lang. Itong taba, pwede to. Di ba sa barbecue, pinakamasarap na parte, yung nasa dulo? Hindi balat. Yung taba. Taba. Ito talaga, anong balat? Taba. Di ba? So, mga kapanalig, dyan natin makikita yung malaking problema. Di ba? Tuloy mo. Ito pa, yung sinasabi nila na sa Leviticus chapter 3 verse 16, lahat ng ito ay ibigay niya sa saserdote at susunugin sa dambana bilang pagkaing handog na kalugod-lugod sa akin. Lahat ng taba ay akin. O kita nyo na mga kapanalig, itong mga ministro at mga kabilang sa INC 1914, sinasabi dito na huwag din kayong kumain ng taba sapagkat ang taba ay sa Diyos. Sa mga kapanalig nating, kung may kakilala po tayong INC, sabihan niyo po sila na kapag kayo ay pinagbawalang kumain ng dugo, sabihin niyo sa kanila na sa lumang tipan naman hindi lang naman dugo ang pinagbabawal, pati na rin taba. So dapat susundin po nila na hindi rin dapat sila kumain ng taba, especially yung specialty ng mga taga Bulacan, yung mga Bulacania. Yung chicharon. Oo. Yun. Sa mga Ilonggo, yung batchoy. Yung batchoy. Diba? Batchoy. Ngayon, ang totoo niyan, kung babasahin natin, kasi nasa bagong tipan tayo, Brother Albert Pag binasa natin sa bagong tipan, yung Colossus chapter 2, verse 16. Titingnan ko sa Bible para mas maintindihan natin. Chapter 2, verse 16 ng Colossus. Basahin natin Ano sabi? Kaya't huwag na kayong pasakop
sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Anong sabi ng Bible? Huwag na kayong magpapasakop sa mga tuntunin tungkol sa pagkain o inumin. Dito mga kapanalig, makikita na natin yung bagong order. Opo. Yung bagong direksyon ng bagong tipan compare doon sa lumang tipan. Katulad halimbawa nung ibang sekta, hindi lang naman iglesia yung Seventh-day Adventist. Bawal silang kumain ng baboy, bawal silang kumain ng all-time favorite kong sugpo, lobster, pusit, ano pa ba? Yung mga masasarap, kung ano yung masasarap, yun ang bawal di ba? So yan, pinagbabawal nila. Ngayon, ang tanong, kung yan po ba ay kakainin natin ngayon, yan po ba'y magdudulot sa atin ng kasalanan? Yan po ba'y magdadala sa atin ng kapahamakan? Ang pinag-uusapan natin dito, kaluluwa o espiritu. Yes. Ngayon, kung halimbawa, high blood ka, huwag kang kakain ng baboy. Huwag kang kakain ng taba. Ayun. Pero kung wala namang issue sa iyong kalusugan, kasalanan ba kung kakain ka ng sugpo, ng lobster, ng pusit, ng baboy, at iba pa? Kasalanan bang kumain ng mga isdang walang kaliskis? Ay, hindi po. Di ba? Kasalanan bang kumain ng mga hayop na walang biyak ang mga kuko? Hindi Kasi po. yan ang order ng Diyos Ngayon, anong ebidensya, Brother Albert, para maintindihan na hindi po kasalanan ang kumain ng mga pagkain katulad ng sinasabi ng Colosas 2:16. Huwag na kayong pagsakop, huwag na kayong paander sa mga alituntunin tungkol sa pagkain. Pakibasa mo, bakit hindi kasalanan? Mateo chapter 15 verse 11. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. Kita nyo na mga kapanalig na hindi naman talaga ang pagkain ng dinuguan o yung mga pagkain pinagbabawal ng mga Seventh-day Adventists at ang mga INC 1914 ang siyang nagpapahamak o siyang nagpaparumi sa atin. At hindi tayo kailanman ipapahamak ng pagkain ng dinuguan at ng mga pagkain binanggit natin. At hindi po ito ang magdadala po sa atin papuntang impyerno. Isipin po natin mga kapanalig ang logic. Kumain ka lang ng sugpo, napunta ka ng impyerno. Di Kumain ba? ka ng lobster, di ba? Diyos ko naman, dahil sa pagkain mo, napunta ka ng impyerno. Ano ba yan, di ba? So, anong ibig sabihin, Brother Albert? Huwag kayong maniwala Opo. sa mga alituntunin ng sinaunang testamento. Tayo now is under the New Testament. Kaya, marumi ba yung dinuguan? Hindi po. Masama ba yung baboy? Hindi Masama po. ba yung kumain ng mga seafoods Hindi na po. nakasulat dati sa lumang tipan? Basahin natin ang totoong sagot ng Biblia. Opo. Gawa, chapter 10. Bigay natin yung mga talatang sumusunod, Brother Albert. Gawa, chapter 10, Verse 14. verse, actually, buong yan pag Opo. binasa mo Pero wag na nating basahin ng buo, mahaba yan. Simulan na natin dun sa verse 14. Opo. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Teka, binasa mo verse 14. Opo. Ngayon nagsalita si Pedro Opo. Sabi ni Apostol Pedro doon, hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Opo. Pag inakyat natin yung verse 11, basahin ko lang yung verse 11, Brother Albert Gawa chapter 10 verse 11. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang wari malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Verse 12. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa at mga lumilipad sa himpapawid. Verse 13. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain. Ito na yung binasa mo, Opo. verse 14. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Tuloy mo yung verse 15.
At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. O kita nyo na mga kapanalig, walang maruming pagkain at walang pagkain na magdudulot sa atin patungo sa apoy ng impyerno. At sapagkat ang mga pagkain itinuturing na marumi ay nilinis na po ng ating Panginoong Diyos. At kaya, tara, kain na po Pwede na tayo. kumain. Mamaya, after the program, titirahin ko yung dinuguan mo. Okay. Kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na Apolohetica. Kasama niyo po sa loob ng 18 taon. Wow! Brother Marco C. Evangelista. And of course, sa 16 years, pag pinag-uusapan yan dinuguan, tatawa-tawa na lang nandun na sa kabilang buhay ang ating mahal na Brother Tatang Larry Malyari. Yes. At sa pagkakataong ito, magdadalawang taon ko nang kasama ang ating mahal Brother John Albert Gales from the Diocese of Imus. Siyempre, Priest Day ngayon. Salamat po ng marami sa opportunity na binigay sa atin. Father Anton City Pascual, dati nating Pangulo ng Veritas, at ang ating mahal na present President, si Reverend Father Roy Bellien, at ang ating mahal na Station Manager, Madam Risa Mendoza. Maraming salamat po. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating programa. 18 years, dalaga na. Dalaga. Yung kambal mo, 14 years. Nauna pa ng 4 years ang Radio Veritas Apolohetica program natin, di ba? So, pinag-usapan natin ito ngayon dahil may kapistahan Opo. Pista ni St. John Meribiani, patron ng mga pari. Piyesta yan. Opo. At birthday pa ni Kambal, si Stella Maris, at saka si Sheila Marie. Sheila Marie. O Opo. kaya meron dalang putot, dinuguan. Sabi ni Brother Philip Cesar Herrera, mas masarap daw kung yan ay putong kalasyaw. Oh. Ando doon sa Bayambang Pangasinan si Brother John tuloy. Brother Philip Cesar Herrera. Ayan. At nakikinig sa atin ang idolo natin, isang Bible scholar at eksperto sa Greek and Hebrew language. Biblical scholar to, Brother Dwayne Cartujano. Yo. Sabi niya, good afternoon, Brother Marco at kay Mang Archie. Yo. Naging Archie ka na. Catechesis sounds like tuberculosis. Siyempre, mga kapanalig natin, si Sister Luciana Norma Torres, nandyan sa Dubai, United Arab Emirates. Mabuhay po kayo. Ang daming mga nagpapabati sa atin. Sister Karen Beltran o Karen de los Santos, dyan po sa Nueva Ecija. Mabuhay po kayo. Brother, 3rd Lieutenant Jecord Herong Badong, ng Philippine Army Reserve Command. Yan. Shout out po, Bench Mars Malanum Abkilan. Shout out po kay Father Alwin Bobis, Father Noel Nugid, Father Bon Arimbuyutan, Father Edgar Sigwa, Father Prudencio Dumaging, Bishop Jun Sescon ng Cathedral Shrine Parish of St. Joseph, Balanga City. At yan ay pagbati kay Bataan Benchmars Malanum Abquilan. Siyempre, pag binanggit ang Diocese of Balanga, Bataan, nariyan ang isang idol nating pari, no? Isang arkitekto, si Father Regine. Ayan, Father Regine, mabuhay po kayo. Brother Doy Pahardo, blessed Sunday po sa inyo. Okay, tuloy natin yung ating pinag-usapan, Brother Albert. Opo. Sa Bible, binasa po natin Gawa chapter 10, nagkaroon ng encounter si Saint Peter. Meron pong isang tela, no, malaking tela, nandun lahat ng hayop, mga gumagapang, mga lahat ng ipinagbabawal. Sa chapter 10 po yan, ano? Verse 11. Ando dun sa verse 12. Naroon lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang sa lupa, mga lumilipad sa himpapawid. Tapos nag-utos kay Pedro, verse 13. Tumindig ka, Pedro! Kumain ka, magpatay ka. Sumagot agad si Pedro. Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Sino kausap ni Pedro? Panginoon. Sino yung tinig na yon? Ang Panginoong Jesucristo. Kasi yung nakalagay Opo. sa Bible Ano sabi niya? Hindi po ako kakain yan, yung mga itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Sumagot ang Diyos. Verse 15, chapter 10, Gawa. Ano sabi? At ang sabi ng tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Mga kapanalig, yun pong pagkain natin ng anumang bagay, kung ang pag-uusapan ay spiritualidad o spiritu,
hindi ho yan magdadala ng kapahamakan sa atin. Hindi ho tayo kumain ng sugpo, lalo na dito sa taga-Palawan, si Brother Victor Habares Descalzota. Magandang hapon from Puerto Princesa, Palawan. Di ba? Diyan, ang dami, mura yung mga seafoods, yung mga lobster. Oh, pag kumain ka ba niyan, di pupunta ka ng impyerno? Kaaway ka na ng Diyos dahil nakalagay doon sa Leviticus. Kaaway ng Diyos ang kakain ng mga ganyang pinagbabawal niya. Yan po ay pamantayan noong matandang tipan. Kaya nga nilinaw ng Colossus 2:16, wag na kayong magpapasakop sa alituntunin ng tungkol sa pagkain. Bakit? Sapagkat we are under the New Testament. Iba na po ang pamantayan natin tungkol sa pagkain. So basahin natin, Brother Albert, yung bahagi ng Efeso chapter 2 verse 15 para mapagtibay na tayo'y hindi saklaw ng matandang kautusan o ng lumang tipan. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. So dito, maliwanag ang bilin sa atin, di ba? Na tayo under the New Testament, binasa ni Brother Albert, Efeso 2:15, pinawalang bisa niya na yung kautusan. Kasi nga, bago na tayong tao, bago na tayong nilalang. Kaya nga tayo tinawag na mga Kristiyano na. Tagasunod na tayo ni Jesus. At si Jesus, nilinaw naman niya, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkain, maraming bahagi ang patutuo ng ating Panginoon na hindi na po dapat sundin yung mga minanang turo natin. Sapagkat sabi nga ni Jesus, dito po sa Mateo chapter 15, verse 11, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. So anong ibig sabihin? Yun pong mga bagay na pwede naman nating kainin, hindi na po ito magdadala sa atin ng pagiging marumi sa harapan ng Diyos. Malinaw pong tinuturo yan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sa isa pang bahagi, sa Marcos chapter 7, verse 14, ito, muling nilinaw ng Panginoon ha. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sa verse 19, ang sabi, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Marcos chapter 7 verse 19. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ang lahat ng pagkain, sapagkat ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Hindi po ang pagkain ang magdadala sa iyo ng karumihan sa paningin ng Diyos. Kaya nga ang liwanag, basahin nyo sa Bible, Marcos 7:19, ang sabi doon, sa pagsasabi ni Jesus na ang pagkain papasok sa bibig mo, idudumi mo lang, papasok sa tiyan. Sa pagsasabing ito ni Jesus, ipinahayag na niya na maaari ng kainin ang lahat ng pagkain. Sino ang inyong paniniwalaang turo? Turo ni Jesus na nasa Bible o turo ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914, ng mga pastor ni Ellen White
na bawal itong mga pagkain na to, bawal yan. Sila kasi mga nabubuhay sa lumang tipan. Kaya hindi Kristiyano ang mga Sabadista at ang mga member, ang lahat ng nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila Kristiyano kasi nabubuhay sila sa alituntunin ng lumang tipan. Nililinaw lang po natin yan, mga kapanalig. Brother At ito, Albert. mga panalig, pakitake note po, no? Dahil napaka-importante po nito. Bakit? Sapagkat maraming mga ngaral at mga talagang inilalayo tayo sa katotohanan eh. At lumalabas na gusto nila na pakinggan natin sila sapagkat sa pakiramdam nila, sila yung tama at yung ipinapahayag ng simbahang katolika ay mali. Ang tanong mga kapanalig, gaya po nung tinanong kanino po tayo dapat makinig? At kaninong tinig po ba ang dapat nating pakinggan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ayon sa Marcos chapter 9 verse 7, nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Sino ang nagsabi na nag-utos na pakinggan natin? Walang iba kundi yung Diyos Ama. Sino ang ating pakikinggan? Ang kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So therefore, mga kapanalig, hindi po tayo dapat na makinig sa mga mangangaral ng mga saksi ni Jehovah, sa mga mangangaral ng dating daan. Ito kasi, Brother Marco, may mga naririnig kasi ako na bawal daw sa kanila yung isang sikat na fast food na kainin. Oo. Ayun. Meron bawal. Bawal daw. May mga pinagbabawal. May mga pinagbabawal. Sabi bawal, no? Opo. Para tuloy naalala ko yung sinasabi ni Apostol Pablo eh. Basahin nga natin yung 1 Timothy chapter 4 verse 3. Opo. Brother Albert, 1 Timothy chapter 4 verse 3. Ano sabi? Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sino ba yung may mga bawal-bawal? Sila. Sino? Yung mga Iglesia ni Cristo, Sino? ang dating daan, at ang mga Seventh-day Adventist. Jehovah's Witnesses sino din. ba yung nasabi ng Bible na bawal bawal yung nagbabawal-bawal? Sino ba yan? Malinaw po, yan ang mga sumusunod sa aral ng demonyo. Sino yung nagbabawal? Yun ang sumusunod sa aral ng demonyo. Sa atin, sa Santa Iglesia Katolika, eat all you can. Yes. Bakit? Kasi yun ang sa instruction ni Jesus eh, di ba? Binasa ko naman sa inyo eh. Hindi ang mga papasok sa bibig mo ang magpaparumi sa iyo sa mata ng Diyos, kasi yung papasok sa bibig mo, didiretso sa tiyan, pag kumulo yan, ilalabas mo yan. Ang tawag dyan, jebs. Jebs. Pasintabi. Di ba? So mga kapanalig, tutuloy-tuloy tayo, Brother Arnel Bustamante, Sister Maria Cecilia, sa ating pagtatalakay. Kapanalig, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na Apolohetica. So Brother Tony Di Mapilis, no? At Brother Christian Apostol from Murong Bataan, mabuhay po kayo. Sa mga kapanalig nating nanonood sa official Facebook natin, DCRB 846, maligayang pakikinig po sa inyong lahat, at doon sa aking mga followers sa aking YouTube channel, no? Shout out po sa inyong lahat, no? Magandang maligayang pagpapala po ng Panginoon ang sumaatin. Brother Albert, merong isang bahagi sa Gawa chapter 15 yata 'yun, ano? Opo. Na ginagamit na referensya ng Iglesia ni Cristo. Pakibasa nga natin yan. Gawa chapter 15 verse 29. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong pakikiapid, layuan ninyo ang mga yan at mapapabuti kayo. Ayan. Okay. Alam mo ba, ito yung pangunahing ginagamit nila. Kasi lagi nating ini-insist, nasa bagong tipan na tayo. Mm-hmm. Bakit ito bang gawa? Ito bang si Apostol Pablo, luma o bago?
Bago. Siyempre, nasa bagong tipan. Ngayon dito, sabi nila, chapter 15, verse 29, maliwanag ang instruction ni Apostol Pablo dyan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, mga dugo at ng hayop na binigti. Okay. Ay, bakit ito bagong tipan? Bakit ito mukhang hindi nyo dinidiscuss? Ito po yan, mga kapanalig. Alam nyo, ang dalawang tao noon, sektor ng tao, yung tinatawag na mga Hudyo at yung tinatawag na mga Hintil. Okay. Ang concern ni Apostol Pablo sa sulat na ito ay intended doon sa mga Hudyo na wag nilang ipakita sa mga intended sa mga Hintil na wag nilang ipakita sa mga Hudyo na kumakain sila ng mga ipinagbabawal. Kasi magkaibang klase ng tao yan eh. Yung mga Hintil, ano yan eh, kahit ano, tinitira niya, kinakain yan eh. Ngayon, dahil nga nagsasama na ang Hintil at ang mga Hudyo sa iisang pananampalatayang Kristiyano, nagtagubilin si Apostol Pablo na huwag kayong kakain ng mga hinandog na karne sa Diyos-Diyosan, yung mga dugo, para hindi magkaroon ng conflict, ng pagkakagulo, ng pag-aaway-away, pagkakahati-hati ang Hudyo at ang mga Hintil. Ang tawag dyan, respeto. Halimbawa, ikaw, Brother Albert, hindi ka kumakain ng dinuguan. Opo. Oh, hindi ko dapat i-insist sa iyo yan Opo. na kumain ka, 'di ba? Hindi ko i-insist sa iyo yan. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na Brother Albert, pag kumain ka ng dinuguan, mapupunta ka ng impyerno. 'Yun ang diferensya eh. 'Di ba? 'Yun ang problema sa mga kulto ngayon. Sa kanila may condemnation, iko-condemn nila pag nakita kang kumain ng ganyan. At ang patutuon niyan, yung namayapa nating partner na si Tatang Larry. 'Di ba? 'Yun ay lumakit, nagkaisip hanggang sa binawian ng buhay. Anong sabi niya? Talagang bawal sa amin kumain ng dinuguan. Yan ang doktrinang mahigpit Pero nung na-realize niya, pwede naman pala talagang kumain. Pero hindi siya kumakain. Bakit? Kasi nakalakihan niya na At hindi ko naman in-insist na, hindi tang, pwede mo nang kainin niya. Hindi ko naman ginawa sa kanya yon. Ang tawag doon ay respeto. Di ba? Kaya nga mga minamahal kong kapanalig, tandaan po natin, hanggang sa issue ng pagtutuli, si Apostol Pablo namumroblema noon. Kasi yung mga Hudyo, sila yung mga tuli. Ang mga Hintil, hindi sila tuli. So, nagkakaroon pa rin ng issue yon. Kaya yan, sinetel lahat yan ng mga apostol. Para at least, ang pagpasok sa kaharian ng langit, hindi na nakadepende kung ikaw ay tuli o hindi tuli. Kung ikaw kumakain ng dinuguan o dugong karning may dugo, o yung mga seafoods na bawal noon, hindi na issue yan. Binago na lahat yan. Kasi nga, according to the teaching of Jesus, hindi ang anumang papasok sa bibig mo ang magpaparumi sa iyo sa harap ng Diyos, kundi yung lumalabas sa bibig mo. Halimbawa, kumain ka ng dinuguan, tapos sinatulang kita, mapupunta ka ng impyerno. Albert, kumain ka ng dinuguan. Ikaw na kumain ng dinuguan, hindi ka nagkaroon ng kasalanan sa Diyos. Pero ako na nagsabi sa iyo, pupunta ka ng impyerno. Pupunta ako sa impyerno. Bakit? Kasi natulang kita Binigyan kita ng kahatulan. Di ba sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat, huwag kayong hahatol sapagkat Diyos lang ang pwedeng humatol. Ang masama nun, ang tingin nila sa atin, pag kumain tayo ng mga ganyan, tayo'y mapupunta ng impyerno. O di naghatol na sila, binagsakan na nila tayo ng hatol. May idadagdag kang mga paliwanag, Brother Albert? Ito po, naalala ko po yung, habang nagsasalita po, naalala ko po yung kapitbahay namin Oh. May kapitbahay po kasi kaming INC. Aha. Na Ba't mukha ba akong INC? Hindi po. Ano? Binigyan sila ng dinuguan. Oo. So, parang yung nagbigay ng pagkain parang nanadya. Pero ako bilang isang Kristiyanong parang Katoliko, parang may mali siya. Opo, parang naiinis ako Hindi dahil sa dapat pakainin natin sila ng dinuguan. Hindi, bilang pagrespeto dapat. Ang tawag doon pag intentional insulto. Insulto po masama sa kanila. yun. Opo. Di ba? Ako marami akong kaibigang INC. Pag alam kong may kaibigan akong INC tapos maghahanda ako, Opo. sinasabi ko agad,
ito dito separate ka, ha? Di ba? Parang sa mga kapatid din nating Muslim. Opo. O wag mong alukan ng baboy kasi Tama. alam naman natin sa kanila mahigpit na pinagbabawal yan. Iba-iba tayo ng pananaw pero hindi ko pwedeng tingnan ang isang iglesia, hindi ko pwedeng tingnan ang isang Muslim na sila'y pupunta ng impyerno dahil hindi sila kumakain ng kinakain ko. Kasi pag gano'n ang ating attitude, ang ating behavior, higit tayong nagiging masama sa paningin ng Diyos. Di ba? Kung bawal sa inyo, huwag nyo nang kondinahin yung mga kumakain. Dahil sa amin, naniniwala kami higit sa utos at turo ng Panginoong Yesus. Mas matimbang sa amin ang utos ni Yesus kaysa sa mga kung sinong Herodes na sinasabi nyo, yan ang nag-utos, yan ang nagturo. Di ba? O yun lang po, mga kapanalig. Kaya nakalulungkot po, bago nyo basahin yung isang talata, itong ginagamit nyong gawa 15-29, basahin nyo yung mga tagpo doon kung bakit sinabi ni Apostol Pablo yan. Kasi nga ang intention niya dyan ay hindi magkaroon ng bastusan. Irespeto ng grupo ng mga hentil ang mga Hudyo, sapagkat ang mga Hudyo hindi kumakain ng mga pinagbabawal. Tama. So, although pwede nang kainin lahat, binigyan ng advice ni St. Paul na huwag kayong kakain ng ganito, di ba? Ngayon, kung wala namang nakarap sa inyong Hudyo, di kumain kayo, di ba? So, yun lang po yan. Kasi ang haba ho nitong talatang ito Pag binasa natin lahat to, ubus oras natin. Kaya ang maganda niyan, gawa kayo ng assignment nyo. Ano yon? Nabasahin nyo yung bahaging ito ng gawa. Chapter 15, yung pagpupulong sa Jerusalem. Para maintindihan ninyo yung aking ipinaliliwanag, yung aming pinaliliwanag sa inyo. At nang sa ganoon, maintindihan ninyo na hindi po issue dito yung bagong tipan na pinagbabawal pa rin yung pagkain ng dinuguan o iba pang mga pagkain. Hindi yan ang issue. Ang issue dyan ay respeto. Basahin natin, Brother Albert, isang bahagi sa Bible. Roma chapter 14 verse 20 hanggang 21. Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ayan, ang liwanag, yung pinaliliwanag ko, yan ang talagang sinasabi ng Biblia. Mabuti pa na huwag kang kakain ng karne, uminom ng alak, na magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa o ng iyong kapatid, di ba? Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay hinahatulan ng Diyos sapagkat hindi ayon sa kanyang pananalig ang kanyang ginagawa. So ito po mga kapanalig is piece of advice mula sa amin ni Brother Albert. Ang pagkain po magiging bawal kung merong nakasalalay na usaping pangkalusugan. Dalawang bahagi yan Huwag kayong kakain ng ikapapahamak ng katawan ninyo kung meron kayong health issue. Okay. Halimbawa, bawal kumain ng lechon. High blood ka talaga hindi dahil bawal kumain ng lechon. Bawal kumain ng lechon dahil mayroong usaping pangkalusugan. Pero pagdating sa espiritualidad, walang problema kung kumain ka ng lechon. Walang problema kung kumain ka ng hipon, ng lobster, ng pusit. Lahat ng nakalagay doon sa utos ng Diyos, sa aklat ng Levitico, yaan, linis na yan. Nilinis na yan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, may huling bahagi tayong ibibigay na talata. Babasahin ko po sa aklat po ng Roma, chapter 14, verse 17. Ganito ang sabi. Huling talata to, sana matanim sa inyo. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Saan daw po tayo papasok sa kaharian ng langit? Pagkakasundo-sundo, pag-ibig, kagalakan na siyang
pagiging kaloob ng Espiritu Santo, pagiging matuwid, hindi po sa pagkain o sa anumang inumin. Matanim po sa ating isip yan, mga kapanalig. At bago tayo matapos, maraming salamat po kay Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office Taguig City, at kay Sister Purisima Arsiaga, kay Brother Arnel Borromeo at sa kanyang anak na si Noemi, at ganoon din po kay Brother Eric Castillo ng Caloocan PNP sa kanilang patuloy na pag-alalay sa ating mga apostolado. Maraming salamat po. At Sister Apple Telma Rosales, mabuhay ka. Pagpalain po tayo ng Panginoon mula po dito sa Himpilan ng Katotohanan. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Ako po si Brother Albert Gales. Kami po'y nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Tanong sa'yo'y nilalayo mo ang kasagutan.